Marami daw akong pera kasi sabi nila, isang taon pa lang, bakasyon na naman ako. Hindi nila alam, inutang ko lang ito. Anyways, bakit ako nagbakasyon? Sasabihin ko na lang sa inyo. Chinese New Year po kasi sa amin. Kaya nagdesisyon ang aming company na 2 linggo wala kaming trabaho. So instead na ihilata ko sa aming dormitoryo, uuwi na lang ako. Kaya tara na, samahan nyo ako. Kati-take off pa lang ng eroplano, ulap na kaagad ang matatanaw mo outside my window. Parang maihahambing natin sa mga balakid sa mga pangarap mo. Pero kung iyong ipupurso, mayroon palang liwanag na nag-aantay sa'yo. Mantakin mo, nakapagbigay pa ako ng words of wisdom sa'yo. Hindi ko na mamalayan, nasa Pilipinas na pala ako. Halos 2 oras lang naman ang biyahe ko. At hindi katulad ng ibang OFW, mayroong pamilyang nag-aabang paglabas ng paliparan. Pero nasanay na ako. Ito ang realidad. Lahat kaming mga OFW, dati nangangarap lang kaming mag-abroad. Ngayon, nasa abroad na kami. Nangangarap din kaming magbakasyon. Kaya ikaw kabayan, kailan ang bakasyon mo? Comment mo naman dito. Nagkamali pala ako. Akala ko walang may magwe-welcome paglapag ko. Buti pa si Smart, inaabangan ng pag-uwi ko. Manlibre ka naman, kahit kaping barako. We just landed at Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Napa-English tuloy ako. Hahanapin ngayon natin ang bus kung saan yan ang magdadala sa atin doon sa Terminal 2, kung saan doon ang ating connecting flight. At ito ang twist. First time kong mag-connecting flight pero hindi ako lalapag sa probinsya ko. Pupunta tayo sa mga Bulanon. Pupunta tayo ng Bohol! Yes, tama po ang narinig nyo. Pupunta tayo ng Bohol. So, mag-i-spend lang tayo doon ng mga couple of days lang naman. Di ba? So, doon natin sisimulan ang ating bakasyon. At kung inyong napapansin, nasa window side na naman po ako. Tama. So, bigyan ko lang po kayo ng tip. Kung gusto nyo po, kayo na lang po ang mag-book ng ticket nyo para makapili kayo ng inyong upuan. Mas maganda na sa window side po kayo para makikita nyo ang view sa labas. Lalo na yan, ganyan no, sunset na. Para makita, napakaganda po para ma-enjoy nyo po ang view sa labas ng eroplano. Pero sa totoo lang, napakalaki ang problema ko dito. Wala akong peso bill kahit 5 duling. Hindi ako makapag-withdraw dahil na-block ang ATM ko. Pero buti na lang, meron akong pondo sa GCash ko. So ang ginawa ko ay naghanap ako ng van na may GCash yung driver. At nakapaghanap nga tayo. So kinontrata ako ni Manong, so medyo may kamahalan ha. Pinakita niya pa sa akin yung taripa nila na ganyan daw po talaga yung singilan nila. So ayan no, tinitingnan ko yung taripa nila. So okay din naman. So pagkatapos niyan, nagpatulong ako kay Manong kung saan ako pwede mag-cash out. At sabi niya, sige tutulungan kita, dadalhin kita sa mga remittance center. So sa mga pera padala. So pumunta kami doon, yung 2 pera padala. So pinuntahan namin at hindi sila nagka-cash out. So meaning to say, wala akong 5 duling na hawak. So sa kanya walang problema kasi mayroon siyang GCash, nakapag-transfer ako sa aking pamasahe. Ang problema dito ay yung ibabayad ko sa hotel.
So wala akong ipambabayad sa hotel. So sabi ko kay Manong, tara uwi na lang tayo, punta na lang tayo sa hotel, ihatid mo ako sa hotel at kakausapin ko na lang kung pwede bukas or kinabukasan ko na lang babayaran dahil wala akong pera. So buti na lang pumayag yung hotel na kinabukasan na lang ako magbabayad. At ito na, gabi na tayo check-in sa hotel. Ayun, so ayun guys, nandito tayo mag-8 na ng gabi. So naka-check-in na tayo. Malaki yung problema natin ngayong gabi. Kasi yung ATM ko na black. Hindi ako makapag-withdraw ng pera. Tapos yung GCash naman dito, kasi wala talaga akong 5 duling. Kahit 5 duling na peso, wala talaga. Ngayon, pumunta ako ng M. Lolier kasama yung taxi. Tapos pumunta kami ng Cebuana. Tapos pumunta kami ng 7-Eleven. Hindi sila makapag-in-cash. Kasi dapat magsisend ako ng pera doon sa GCash. Tapos i-cash out ko. Hindi sila pwede. Yung Cebuana at saka yung 7-Eleven. Doon sa M. Lolier, pwede sana, kaso nga lang Globe lang. Smart ako. Wala, nagkakaproblema. Ngayon, wala akong pambayad sa hotel. Dito sa accommodation ko. So, buti na lang pumayag na bukas ko na lang babayaran para makapag-cash out ako sa GCash. Ngayon, ang problema, itong taxi driver na sinakyan ko. So, from Panglao Airport papunta rito ay 800 yung singil. Gulo ng buko. Ang problema, wala nga akong cash. Buti na lang, mayroon siyang GCash. So, nag-send ako ng GCash sa kanya. Ang problema naman sa GCash niya, hindi updated. So, kailangan pang i-update. Ngayon, siyempre, hindi siya makakatanggap ng notification kasi hindi updated yung GCash niya. Ang problema naman, nagbabuff ang net niya. So ang tagal namin na proseso hanggang sa yung screenshot ko, yun na lang ang sinend ko sa kanya. Tapos sabi ko sa kanya, bukas nandito lang naman ako, puntahan niya ako kung hindi niya pa natanggap. Pero sigurado ako natanggap niya kasi meron akong notification. Tapos yun nga rin, kinonfirm niya na rin na yun po yung account niya. So sigurado na po yun. Ang problema nga lang kung hindi niya ma-update yung GCash niya, hindi niya po talaga masisilip yung laman. So ayun, buti na lang ako, wala talaga akong 5 duling. Meron pala akong 10 peso kasi kanina sa eroplano bumili ako ng kape, tapos binayad ko yung Taiwan dollar. Buti tumatanggap sila. So yung kape ay 150. So nagbigay ako ng 100 Taiwan dollar. So ang value sa kanila is 160. Kaya sinuklian ako ng piso yung flight ko papunta na dito sa Bohol. So yun lang, 10 piso yung pera ko ngayon. Peso, wala talaga ako. Pumunta ako dito, umuwi ako ng Pilipinas, wala akong peso. First time nangyari sa akin to kasi usually pagdating ng airport, nagwi-withdraw lang ako kasi hawak ko lang yung ATM card ko sa bangko sa Pilipinas. Ang problema, na-block yung ATM ko. So ito ang problema ko. Pero so far, bukas ay masusolusyonan natin ito dahil makapag-cash out na tayo sa mga tindahan dyan. So malapit lang naman malapit lang. So ayun guys, mula kaninang madaling araw, yung biyahe ko simula alas 3 sa bus, biyahe papuntang airport ng Taoyuan. So i-recap natin. Tapos alas 10 yung flight ko sa umaga papuntang Maynila. Tapos after ng Maynila, so transfer ako. Meron akong layover ng 5 hours. Pero yun na nga, medyo pahirapan. Hindi naman sa inano natin yung Pilipinas. Pagdating dito sa Pilipinas, yung transfer flight natin, medyo hindi siya convenient para sa mga biyahero. Kasi kailangan mo pang ikutin, maglalakad ka, ikutin mo yung terminal 3.
O ikutin mo yan para pupunta ng likod. Tapos doon ka naman mag-aabang ng bus para maghahatid ng bawat terminal. So isang bus lang kasi. Ang problema, paghatid niya ng Terminal 4, lalabas siya. Lalabas siya ng kalsada. Lalabas siya. Kung matraffic yung kalsada na yan dito sa paligid ng airport, mayayari yung next flight mo. Kailangan sa susunod na yung mga magkakaroon ng connecting flight, kailangan wag po kayong mag-connect ng flight na 2 hours lang ng layover nyo, ha? Kasi delikado, may iwanan kayo. Buti na lang sa akin yung layover ko ay 5 hours, kaya meron pa rin kahit papano sapat yung oras para sa mga delayed sa traffic, sa bus, kasi lalabas yung bus lalabas sa airport mismo. So ayun, tapos pagdating mo ng airport kung saan ka yung connecting flight mo, buti na lang sa akin ay maluwag, kaya nakarating kagad ako, na i-check-in ko ulit yung luggage ko, tapos nakapag-antay ako mga 2 hours pa sa susunod ko na flight. So far yung connecting flight ko hindi siya delayed. Salamat. Ngayon, dito na tayo sa Panglao. So bukas yung panibago nating panibago nating vlog. Abangan natin guys kung bakit ako nandito sa Bohol. So dream come true na makarating ako dito sa Bohol at yung pakay natin bukas. So ayun guys, good night na lang, sweet dreams, kasi matutulog na ako. Tapos hanggang dito na lang yung video natin. So guys, abangan nyo ako bukas ha. Magkita-kits pa rin tayo sa susunod ko na mga vlog.